Hoy Ellen, kung bubusangot ka lang dyan pwede dun ka na sa loob. Ang sungit talaga nitong kaibigan kong si Jordan panira ng mood. Bakit ano ba problema Ellen? Tanong ni Alex. Pinapauwi ako ni Kuya Oliver, dahil birthday niya di ba? Ayokong umuwi kaso nangungulit si Kuya Oliver, paliwanag ko. Uuwi ka tapos ano? Hindi ka ba naiintindihan ng kapatid mo? Akala ko baka kampi ka niya, mataray na sabi ni Jordan. Oo nga sis, nag-aalala ako sa'yo, baka kung ano na naman ang gawin sa'yo ng pamilya mo. May mga sira pa naman ang ulo ng pamilya mo, sabi ni Alex. Bahala na, next month pa naman yun Mag-iisip na lang ako ng dahilan sabi ko. Good luck sis, mag-isip ka na ng maganda at effective na dahilan muhahaha, sabi ni Jordan. Ewan ko ba kung paano kita naging kaibigan, naiiling na sabi ko. Tatawa-tawa lang si Jordan. Mabuti na lang sanay na ako sa ugali niya. Lakas ng trip ng babaeng yan Siya nga pala nagparamdam na ba sa'yo si Papa Dexter? Tanong ni Alex. Makapapa ka naman. Oo nga ang tagal naman sabi niya 2 weeks, pero mag-iisang buwan na sabi ni Jordan habang nag-aayos kami ng mga cakes na kaka-deliver lang dito sa coffee shop. Ano ba naman kayo baka naman hindi seryoso yun, at isa pa malamang baka pinaglalaroan lang ako nun, sabi ko. Ikaw ang nega mo kay Papa Dexter. Kung di seryoso yun, magpapadala ba ng sulat at bulaklak yun, na nagsasabi na mawawala siya ng 2 weeks? Kung pinaglalaroan ka niya hindi na siya mag-e-effort na magsabi pa, sabi ni Alex. Ewan ko. Ayokong isipin pa yan, sabi ko. Ellen, hindi lahat ng tao katulad ng ex-boyfriend mo, sabi ni Jordan. Tumigil na kayo, pwede ba ayoko nang isipin pa ang mga bagay na yan, sabi ko. Simula nang ihatid ako ni Dexter sa apartment, kinabukasan nun ay nagpadala siya ng bulaklak at sulat, na nagsasabi na mawawala siya ng 2 linggo. Pero 1 buwan na ay hindi ko pa din siya nakikita. Malamang katulad din siya ng iba dyan, na mahilig paglaruan ang damdamin ng mga babae. Sa gwapo niyang yun imposibleng walang magkakandara pa sa kanyang mga babae. Natapos ang shift namin sa coffee shop, at napagplanuhan namin na kumain sa labas. Tinatamad daw magluto si Alex. Kami kasi ni Jordan hindi pinagpala sa pagluluto sa kusina. Isa-isa na kami na lumabas ng coffee shop. Natigilan ako sa paglalakad ng mabunggo ko ang likod ni Jordan. Hindi kasi ako nakatingin sa harapan. Naghahalungkat kasi ako ng bag dahil hinahanap ko ang wallet ko. Ano ba? Bakit kayo tumigil sa paglalakad? Tanong ko. Girl, ang pogi, tula lang sabi ni Jordan. Tinignan ko kung saan siya nakatingin. Natulala din ako nang makita ko si Dexter na papalapit sa kinaroroonan namin. Simpleng jeans at shirt lang naman ang suot niya, pero bakit sobrang gwapo niya? Hi, I hope you're not mad at me. Here. For you sweetie, sabi ni Dexter sabay abot ng flowers at chocolates. Why would I? May ginawa ka bang masama sakin para magalit ako? Tanong ko. Natagalan ako sa pagbalik. I said 2 weeks right. But inabot ako ng 1 month, sabi niya. Huwag kang mag-alala hindi ako galit, sabi ko. Sino ba naman ako para magalit sa kanya? Pauwi na ba kayo? Tanong ni Dexter. Hindi pa. Kakain pa kami ng mga kaibigan ko. Siya nga pala Dexter, si Jordan at si Alex mga kaibigan ko. Guys si Dexter, pagpapakilala ko sa kanila. Nagkamayan sila at nagbatian. Sabi mo kakain kayo diba? Sama na lang kayo sakin kumain. Treat ko, pag-aayan ni Dexter. Ayon naman pala hindi na kami magpapakipot pa kasi gutom na rin kami, sabi ni Jordan. Ito talagang babaeng napakaprangka. Sasabihin kung ano ang nasa isip ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin nahiya ang babaeng ito. Nalalayan ako ni Dexter na makapasok sa kotse niya. Sina Alex at Jordan naman ay sa likuran tapos sumunod si Dexter. Dinala niya kami sa isang mamahaling restaurant, nalalayan niya akong lumabas ng kotse, at inakbayan niya ako hanggang sa makapasok kami sa restaurant. Naupo kami at binigyan kami ng menu ng waiter. What would you like to order? Tanong ni Dexter. Tiningnan ko ang mga nasa menu, ang mamahal ng pagkain. Isang order nagkakahalaga ng 1,000. Sure ka bang dito tayo kakain? Ang mamahal nito. Tanong ko. Shut up ka na nga lang girl. Alam mo panira ka ng mood. Minsan lang tayo makakain sa ganitong restaurant.
Huwag ka nang magreklamo pa, sabi ni Jordan. Pasaway talaga ta. Sige mauna na kaming umorder, dahil mukhang nagdadalawang isip pa ang kaibigan namin, sabi ni Alex. Puro steak ang inorder namin. Napilitan na akong kumain, kasi si Dexter ang umorder. Grabe ang mahal ng kinakain namin. Parang hindi ko malunok kasi nakakahinayang dahil sa presyo. Matagal na ba kayong magkakaibigan? Tanong ni Dexter sa amin. Kami ni Jordan ay magpinsan. Tapos nakilala namin si Ellen noong grade 5 kami. Magkakasama na kami noon hanggang ngayon, sabi ni Alex. Oo nga at kung di pa kami naawa sa kanya noon, baka hindi kami naging magkakaibigan, sabi ni Jordan. Napatingin kami ni Alex kay Jordan. Napaka talaga ng bunganga nitong si Jordan. Pinandilatan namin si Jordan. What do you mean? Tanong ni Dexter. Wala yun. Siya nga pala bakit ang tagal mong bumalik? Namiss ka tuloy ng kaibigan namin, sabi ni Jordan. Jordan, malapit na sasapakin ko na tong babaeng ito. Joke lang. Chill ka lang, sabi ni Jordan. Kasi medyo natagalan kami sa medical mission namin. Na-extend ng na-extend, dahil hindi nakarating ang ibang mga doktor, paliwanag ni Dexter. Yun naman pala sis Medical mission pala, pang-osar ni Alex. Pwede ba tumigil na kayo, pag-aawat ko sa kanila? Kain na lang tayo bago magalit ang prinsesa, sabi ni Jordan. Masaya silang nag-usap. Ang daming tanong nila Alex kay Dexter. Magiliw namang sinagot ito ni Dexter. Pagkatapos naming kumain ay inihatid niya kami sa bahay. Sweetie, kailan ang off mo sa trabaho? Pwede ba kitang maaya na mag-date? Tanong ni Dexter. Busy kami sa trabaho sabi ko. Anong busy? Wala naman tayong ginagawa sa trabaho, sabi ni Jordan. Pagbigyan mo na Ellen ako ng bahala sa schedule mo sa coffee shop, sabi naman ni Alex. Ewan ko ba sa mga ito, parang binubugaw naman ako. Sige sabi nila nag-aalin lang ang sagot ko. Sige sunduin kita bukas ng 8 AM ng umaga, nakangiting sabi niya. Tapos lumingon kina Alex at nag-thank you. Hinalikan ako sa pisngi ni Dexter, bago sumakay ng kotse at saka umalis. Pagkatapos ay pumasok na kami ng bahay. Kinikilig ako. Ang swerte mo girl. Mukhang seryoso sa'yo si Dexter, sabi ni Jordan. Ewan ko Jordan, natatakot akong magmahal at magtiwala ulit. Parang ang hirap tanggapin na may gusto siya sakin. Hindi ako maganda at matalino at tanggap ko yun. Maraming magaganda at sexy dyan pero bakit ako? Ang hirap paniwalaan, malungkot na sabi ko. Halika nga dito, sabi ni Alex. Lumapit ako sa kanya at yamakap. Dahil sa sobrang sakit ng naramdaman mo sa pamilya mo, at ex-boyfriend mo, kaya ka nagkakaganyan. Kung hindi namin alam ang istorya mo sa buhay, ay baka lumayo din kami sayo. Huwag mong itaboy ang lahat ng magmamahal sayo Ellen, sabi ni Alex. Hindi ko na napigilan na umiyak. Tahan na Ellen. Kahit ano pa man ang mangyari, ay lagi lang kaming nandito para sayo. Paano mo malalaman na siya ang tamang lalaki para sayo, kung lahat ipagtatabuyan mo, sabi ni Jordan. Hindi ko alam. Natatakot akong masaktan ulit, dahil baka hindi ko kayanin, sabi ko. Tahan na. Hindi ka namin pipilitin, pero subukan mo man lang please, sabi ni Alex. Ilang minuto pa din akong nakayakap sa kanila. Napakasaya ko dahil hindi man ako biniyayaan ng masayang pamilya, ay mayroon naman akong mga kaibigan na mahal ako. Umakyat ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Tulala akong nakatingin sa kisame. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko ang screen pero numero lang ang nakalagay. Sinagot ko ito dahil baka si kuya ang tumatawag. Hello, sagot ko. Hi sweetie, I got your number from your friends. How are you sweetie? Sabi sa kabilang linya. Kilala ko na agad ang tumawag, kasi si Dexter lang naman ang tumatawag sa aking sweetie. Kung wala akong pinagdadaanan siguro kikiligin ako. Pero takot at pag-aalinlangan kasi ang nararamdaman ko. Okay lang naman. Napagod lang sa trabaho, sabi ko. Ganon ba sige hindi na kita iistorbohin para makapagpahinga ka na. Uminom ka ng vitamins mo ha, sabi pa niya. Opo nainom po ako. Sige na bye na, pagpapalam ko. Bye sweetie, I missed you, sabi niya. Pinatay ko na ang tawag. Hindi ko kasi alam ang isasagot ko. Inilagay ko ang cellphone ko sa lamesa sa gilid ng kama ko.
Pagbibigyan ko ba siya at pagkakatiwalaan, katulad ng sabi nila Alex? Paano kung katulad lang din siya ng ex ko? Ang hirap naman. Ilang oras pa din akong nakatunganga sa kisame. Hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang orasan ko, 4 AM na tapos sisunduan ako ni Dexter ng 8 AM. Pinilit ko ng matulog. Mabuti na lang at unti-unti nang bumigay ang mga mata ko at nakatulog. Hoy Sleeping Beauty, gumising ka na, nagising ako sa lakas ng boses nitong si Jordan. Problema mo ba? Tanong ko. Hala siya, nakalimutan mo na ba? May date kaya kayo ni Dexter? 1 oras na siyang naghihintay, at 1 oras na din kitang ginigising, napabalikwas ako ng bangon. Oo nga pala sisunduan ako ni Dexter. Tiningnan ko ang orasan at 9 AM na nga. Dali-dali akong pumunta ng banyo at naligo. Tapos paglabas ko nakahanda na ang aking mga susuotan, dahil hinanda na ito ni Jordan. Simpleng light blue sleeveless dress siya na hanggang tuhod. Tapos tinernuhan ng white doll shoes. Thanks Jordan. Sigaw ko. No problem. Love you. Sigaw naman niya bago umalis ng kwarto ko. Nagsuklay lang ako tapos naglagay ng light foundation at lipstick. Pagkatapos ay bumaba na ako. Pagkababa ko naabutan ko sa sala na nag-uusap sina Alex, Jordan at Dexter. Eto na pala ang prinsesa natin, sabi ni Alex. Tumingin sila sa akin. Napatingin ako kay Dexter na titig sa akin. Hi. Sorry medyo tinanghali ako ng gising, pagpapaumanhin ko. That's okay sweetie. I had a good chat with your friends, sabi ni Dexter. Pinandilatan ko sila Alex at Jordan. Don't worry sis, hindi ka namin nilaglag, sabi ni Alex. Fair na, tanong ni Dexter. Lumabas kami ng bahay at sumakay sa kotse niya. Well he's always a gentleman. Aalalayan ka makasakay sa kotse, at lalagyan ng seatbelt. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Kain muna tayo, pagkatapos manunood tayo ng movies, sabi ni Dexter. Tumango lang ako. Kumain kami sa isang mamahaling restaurant. Napangiwi na naman ako, kasi ang mamahal na naman ng presyo ng mga pagkain. Unang umorder si Dexter, kaya sabi ko sa waiter ay kapareho na lang ng inorder ni Dexter ang orderin ko. Hindi naman nagtagal at nabigay naman sa amin ang order namin. Habang kumakain kami ay nagsalita si Dexter. Sweetie, pwede ba akong magtanong ng tungkol sa'yo? Gusto kasi kitang makilala. Ang alam ko lang sa'yo ay ang pangalan mo na Elena Gibson, sabi niya. Okay lang naman sa'kin na magtanong ka. Kaso pwede bang? Huwag ka na lang magtanong tungkol sa pamilya ko, sabi ko. Bakit naman? Tanong niya. Basta, huwag ka nang makulat, naiiritang sabi ko. Sige na nga, pagsang-ayon niya. Salamat naman at hindi na siya nagkulit. Marami kaming napagkwentuhan, at marami din akong nalaman tungkol sa kanya. Pagkatapos naming kumain ay nanood kami ng sine. Pinagbigyan niya ako sa gusto ko na horror movie. Mas trip ko kasi yun kaysa sa mga love story. Natapos namin ang movie, at lumabas ng sinehan. Grabe hindi man lang natakot si Dexter. Nakakatawa ka naman pala. Gusto mo ng horror movie, pero sobrang takot ka naman, nakangiting sabi niya. Gusto ko kasing manood ng ganun movie, hindi ako makapanood mag-isa ng ganung movie sabi ko. Maaga pa, saan mo gustong mamasyal? Tanong ni Dexter. Kahit saan. Wala naman akong maisip, sabi ko. Gusto mo bang mag-shopping? Tanong niya. Ano ka ba naman, ang gastos mong tao? Hindi porket marami kang pera, ay wawaldasan mo lang basta-basta, sabi ko. Fair doon tayo sa may park na yon. Maglakad-lakad na lang muna tayo. Ganyan ka ba talaga makipag-date? Tanong ko habang naglalakad kami sa park. Hindi ko kasi alam ang gusto niyong mga babae. Ngayon lang ako nakipag-date, sabi niya. Wey di nga, sa gwapo mong yan wala ka pang naging girlfriend. Tanong ko. Meron naman kaso hindi ko naman yun niligawan. Masyado kasi yung liberated. Sinabi niya boyfriend niya na ako, kaya sinakyan ko na lang. Ipinagkasundo kami ng lolo ko. Kaso hindi lang pala ako ang naging boyfriend ng mga oras na iyon. 3 pala kaming pinagsasabay-sabay. Kaya ayon hiniwalayan ko siya, paliwanag ni Dexter. Bakit ang dali mong sabihin sakin ang mga yan? Tanong ko, habang papaupo kami sa isang bench. Gusto kong maging honest sa'yo.
Gusto kong paunti-unti mo akong pagkatiwalaan. Seryoso ako sa iyo nang sabihin kong akin ka na, sabi pa ni Dexter. Sorry ha, hindi ko pa kasi kayang magtiwala sa kahit kanino, sabi ko. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handa. Pero sana hayaan mo akong pakitang seryoso ako sa iyo, sabi ni Dexter. Tumangala ako sa langit. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Gusto ko siyang ipagtabuyan, pero naalala ko ang sinabi ng mga kaibigan ko. Siguro sa ngayon ay papabayaan ko na lang muna siya sa gusto niya. Marami kaming napag-usapan. Madalas siya ang nagkukwento sa akin. Nagkukwento siya ng mga gusto niya, mga hobbies niya, at ang tungkol sa pamilya niya. Masaya namang kasama si Dexter. Sa sobrang dami ng napag-usapan namin, ay hindi namin namamalayan na gumagabi na. Naku, gabi na pala, pwede na ba tayong umuwi? Maaga pa kasi ang shift ko sa coffee shop sabi ko. Tumango si Dexter at naglakad kami papunta sa kanyang kotse. Madali naman kaming nakauwi ng bahay. Hindi naman kasi kalayuan ang pinuntahan namin ni Dexter, kaya mabilis lang ang biyahe. Bumaba si Dexter at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Salamat, nag-enjoy ako sa date natin, sabi ko. Kung gusto mo araw-araw pa tayong mag-date sagot niya. Baliw ka talaga, para kang walang trabaho. Sige na, papasok na ako. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, sabi ko. Bigla naman niya ako hinalikan. Naging mapusok ang halik niya. Napapikit ako sa sarap na nararamdaman ko. Tila ba sabik na sabik siya na mahalikan ako. Ako na ang unang tumigil. Hinahabol ko ang aking hininga, parang ayaw pa nga niya tumigil sa paghalik. Sige na at baka gabihin ka pa, sabi ko. Good night, sweetie. Humalik muna siya sa pisngi ko, bago sumakay ng kotse. Pagkatapos niyang makaalis, ay pumasok ako sa bahay. Pagbukas ko pa lang ng pinto, ay nakita ko si Mama at ang dalawa kong kapatid na babae. Tapos nakaupo naman sina Alex at Jordan sa couch. Mama, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko. Magmamano sana ako nang bigla akong sampulin ni Mama. Ang kapal ng mukha mo. Kaya ka pala umalis ng bahay, ay para maglandi lang. Kailan ka ba titino? Wala ka nang binigay sa amin ng papa mo kundi kahihiyan, sabi ni Mama. Mama, hindi naman po ako pinatapos pang magsalita ni Mama. Mga ngatwiran ka pa talaga. Mag-empake ka na. Darating ang lolo at lola mo. Hinahanap ka sa amin. Kung di lang dahil sa mga matatandang yun, ay hindi kita pag-aaksayahan na hanapin. Laking abala sa akin ito, sabi ni Mama. Mama, may trabaho po ako, sabi ko. Wala akong pakialam. Gusto mo pa bang kaladkarin ka namin? Sabi pa ni Mama. Hindi na ako nagsalita pa. Nakita kong nakangisi sina Ate Karen at Ate Monica. Umakyat ako sa kwarto ng umiiyak. Nag-empake agad ako dahil may dadami na naman sina Alex at Jordan. Walang tigil ang pagbuhos ng luha ko. Ang saklap kahit kailan ay hindi ko naranasan ang mahalin ng pamilya ko, bukod kay Kuya Oliver nag-iisang tagapagtanggol ko, alam kong mahal ako ng lolo at lola, pero namamalagi na sila sa Amerika. Gusto ko sanang pumunta doon, kaso pinagbantaan ako ni Papa. Ang tagal mo naman, naiinip na kami. Nagdadrama ka pa dyan. Bilasin mo nga, nagulat ako nang magsalita si Ate Monica, at pinagbabatukan ako. Sa totoo lang parang walang pinag-aralan ng mga ito. Kung makapanakit sa akin, grabe. Dal iyan mo pag hindi ka pa sumunod agad, at sasabunutin talaga kita, sabi ni Ate Monica. Binilisan ko ang pag-eempake at bumaba. Nasa sasakyan na sina Mama at ang mga kapatid ko. Alex, pag hindi ako nakabalik ng 1 linggo, ay gagawa na ako ng resignation. Sorry, nadamay pa kayo ni Jordan, sabi ko habang naiyak. Halika nga dito. Kung kaya lang namin ang lumaban sa pamilya mo, ay itatago ka namin, kasi may dadami ang pamilya namin, sabi ni Jordan. Alam ko yun at pasalamat ako, dahil may mga kaibigan akong tulad nyo. Alis na ako at baka magwala pa ang mama ko, sabi ko. Mag-iingat ka dun, Ellen. Tandaan mo, nandito lang kami. Mahal ka namin, sabi ni Alex. Lumabas ako at sumakay sa van na dala nila Mama. Ayoko mang sumama ay hindi maaari. Lalo na at pinagbabantaan ni Papa na idadamay ang mga magulang ng mga kaibigan ko. Matagal na akong nagtitiis sa mga ginagawa ng pamilya ko. Napapikit ako sa pagod dahil sa pag-iyak ko.
Unti-unti nang bamigat ang mga mata ko, at hindi ko namalayan na nakatulog na ako.